Rosalie, ano ba ang pangako ng House Leader sa pagbubukas ng sesyon sa Kamara? June, pagsusulong sa mga reformang lalaban sa katiwalian. Yan ang laman ng talumpati ni House Speaker Faustino Boji D. III sa pagbabalik sesyon sa plenaryo ng Kamara kanina. Aminado ang House Leader ang katiwalian ng isang hamong patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas at matagal nang nananatili sa ating lipunan. Kaya naman dalawang reforma ang isinusulong nito kontra katiwalian sa unang araw ng balik sesyon kasunod ng congressional break nitong Nobyembre. Yan ay ang agarang pagpasa sa mga panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang ICI ay nagsasagawa ng investigasyon sa corruption scandal sa flood control projects ng pamahalaan. Target itong maipasa ng Kamara bago mag-adjourn sa Disyembre. Ang ICI bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Bukod dito, ang paghahain ng panukalang anti-political dynasty. Ang Isabela 6th District Representative ay kilalang bahagi ng political dynasty sa probinsya at mayroon ding 16 na kaanak na naglilingkod sa pamahalaan. Kaya samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Isang definasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Samantala, nagsagawa naman ang deliberasyon ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas sa paglikha ng isang komisyon kontra katiwalian sa infrastruktura o pagbibigay ng ngipin sa ICI. Nagpahayag ng suporta sa mga panukalang batas ng ICI at iba pang ahensya ng pamahalaan. Gayunman, naniniwala si ICI Executive Director Attorney Brian Quito Saka na hindi sapat ang 2 taong pinapanukala para sa existence o pananatili ng komisyon sa gitna ito ng 100,000 flood control projects na vina-validate nila. Nevertheless, it is quite obvious, Your Honors, that considering the magnitude of what we are facing, the 2-year period might not be sufficient. The 238,000 infrastructure projects was data information provided to ICI by the DPWH 10 years back. You will need more time. Yes, it would depend. Of course, we will defer to the wisdom of the Congress, Your Honor, with respect to that, whether or not it will be time-bound to 2 years or... Sa dalawang panukalang batas na inihain dito sa Kamara na layong palakasin ng ICI ay mayroong probisyon na nagtatakda ng 2 taong existence ng komisyon, liban na nga kung palalawigin ng batas. Isinusulong naman ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang ICI sa anyay questionabling flood control projects sa Davao Occidental at Davao City. Sa ulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH, may flood control projects na hindi maayos ang kinalalagyan at hindi pa naitatayo o nakukumpleto sa Davao Occidental at sa Davao City mula umano taong 2021. Wala pang computation ng kongresista sa kabuang halaga ng mga questionableng proyektong ito. Nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. Bago ito, may ipinunto na ring umano'y 80 questionableng flood control projects sa Davao City si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa Facebook post naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, tinawag nitong diversionary tactics implementers sina Congressman Tino at Ridon, gayon din sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ML Party List Representative Leila de Lima at maging ang ICI.
Eh di wow. Well, again, lahat ho yan magkakasabay na mailulunsad. Hindi ba? All the investigations that we are doing today on flood control, on infrastructure corruption will proceed as it should to the ICI through the Ombudsman. So, ibig sabihin, charges will be filed in the soonest time. Ikinatuwa naman ng ICI June yung commitment ng House leadership na pagpasa sa ICI bills ng walang antala. Gayun din, nagpahayag din ito ng kahandaan na imbestigahan yung mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Davao Occidental, sa Davao City at maging sa Cebu, oras na matanggap nila yung mga impormasyon at ulat kaugnay nito. Kaugnay naman ang pagbabalik sesyon dito sa plenaryo ng Kamara ay pagtutuunan ng pansin ng mga House members yung mga panukalang batas na isinusulong ng PBBM administration, partikular na sa pagsusulong ng pag-unlad ng ating ekonomiya at iba pa. Balik sa iyo, June. Doon sa panukalang batas, Rosalie, nakasaad ba doon kung sino ba talaga ang mamumuno doon kung sakaling magiging batas na? At ito ba ihahangga sa nakalipas, kasalukuyan at future administration? At yung bang iimbestigahan doon ay lalagpas pa sa mga infrastructure projects o mga katiwalian hinggil sa infrastructure? June, yung panukalang batas na binabanggit mo yung magbibigay ng ngipin sa ICI. Sa kasalukuyan kasi according kay Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Kitosaka, yung binavalid date nila na nasa more than 230,000 o kung di ako nagkakamali, 280,000 na nabanggit natin kanina na flood control projects, sa loob yan ng 10 taon. So, yun yung hawak ngayon ng ICI na iniimbestigahan. Hinggil naman doon sa panukalang batas para palakasin o bigyan ng ngipin yung ICI, yun yung kasalukuyang dinideliberate ng House Committee on Government Reorganization. So, kung ilan yung validity, kasi humihiling nga yung ICI, hindi kakayanin kung 2 taon lang yung kapangyarihan na ibibigay sa ICI dahil nga sa dami ng mga naiulat na katiwalian sa flood control projects. Maraming salamat, Rosalie Cos.